Magandang araw mga bata! Ngayong araw ay tatalakayin natin ang pagpaparami o multiplying ng bilang na may 1 to 2 digit sa 1 digit na may product hanggang 100 gamit ang isip lamang. Handa na ba kayong makinig? Ngunit bago tayo dumako sa ating aralin, ay sagutan muna natin ang mga sumusunod. Ibigay ang product ng mga ito. Number 1, 8 times 6 equals 48. Number 2, 7 times 7 equals 49. 8 times 8 equals 64. Number 4, 9 times 7 equals 63. 4 times 10 equals 40. At ang panghuli ay 6 times 6 equals 36. Mahusay mga bata. Ngayon naman ay may babasahin ako. At habang binabasa ko ito ay gusto kong unawain nyo dahil may mga katanungan ako mamaya. Si Aling Marisa ay may sari-sari store. Ang pinakamabenta sa kanyang mga paninda ngayon ay ang alcohol dahil ito ang pangunahing kailangan ng bawat tao para makaiwas sa virus. Kinabukasan ay bumili siya sa grocery ng 2 kahon ng alcohol na may 24 na piraso sa bawat kahon. Ilang piraso ng alcohol ang binili ni Aling Marisa? Handa na ba sa aking mga katanungan mga bata? Unang tanong, ano ang itinatanong sa suliranin? Tama, ang kabuuang bilang ng alkohol. Ano naman ang pamilang na pangungusap? Ang pamilang na pangungusap ay maaari itong vertical at pwede ring horizontal. Ang unang larawan ay horizontal. Makikita nyo na mauuna yung multiplier, susunod ang multiplicand. So, 2 times 24 equals n. Sa vertical naman ay patayo. Ang nasa taas ay ang multiplicand at ang nasa baba ay multiplier. Kaya kapag binasa natin ito, 2 times 24. Yan ang tinatawag nating pamilang na pangungusap. May mga paraan ng pagpaparami. Ang una ay ang paggamit ng place value. Sa paggamit ng place value ay i-multiply ang ones multiplier sa ones multiplicand. So, 2 times 4 equals 8. Susunod ay i-multiply ang ones multiplier sa tens multiplicand. So, 2 times 2 equals 4. Nakuha ba mga bata? At ang pangalawa ay ang pag-rename ng multiplicand. Paano ba ito ginagawa? Tignan maigi ang larawan mga bata. Ang 24 ay i-rename natin. 20 plus 4. So ito ang tinatawag nating multiplicand. Ang multiplier ay 2 pa rin. So ngayon, i-multiply natin ang 2 times 4 equals 8 at 2 times 20 ay 40. So 40 plus 8 equals 48. At yun ang product. Ngayon naman ay sagutan natin ang mga sumusunod. I-multiply ang mga sumusunod na bilang. Hanapin at kulayan ang sagot na nasa loob ng kahon. I-multiply natin ang mga number at kukulayan natin yung mga tamang sagot sa ibaba. Number 1, 3 times 12 equals n. Nasaan kaya dyan mga bata ang tamang sagot at kukulayan natin ito ng kulay berde? Tama, 3 times 12 equals 36. Number 2, 4 times 22. At kulayan daw ito ng red o pula. Tama, 4 times 22 equals 88. Number 3, 2 times 43. Tama, ang sagot ay 86. At kulay blue.
Number 4, 3 times 33 equals 99. Kulay yellow at ang panghuli ay kulay pink. 7 times 11 equals 77. Mahuhusay mga bata. At ngayon naman ay ikahon ang tamang sagot o product gamit ang isip lamang. Number 1, 2 times 30 equals 60. Titik D. Number 2, 3 times 23. Ang tamang sagot ay titik C, 69. Number 3, 2 times 50 equals 100. Number 4, 5 times 11 equals 55. At ang panghuli, 2 times 33 equals 66. Magagaling mga bata. Laging tandaan, sa pagpaparami ng 1 to 2 digits na bilang gamit ang isip lamang, ay unahing i-multiply ang ones multipliers sa ones multiplicand. At isunod, i-multiply ang ones multiplier sa tens multiplicand. Maaari ding gamitin ang paraang renaming kung sa tingin mo ay mas mabilis itong gamitin. Ngiti muna tayo mga bata. Let's have a 10 seconds smile break. Smile break. Ngayon, handa na bang makinig sa susunod pa nating aralin? Ito naman ay ang paglutas ng suliraning routine gamit ang multiplication na may kasamang addition at subtraction. Sagutan muna natin ang mga sumusunod. Piliin ang letra ng tamang sagot. Number 1, ang bawat pasahero ng Egypt ay nagbayad sa driver ng 20 pesos. Magkano lahat ang nakukolekta ng driver kung may 9 na pasahero siya sa kalahating araw? Ang tamang sagot ay titik C. Number 2, may 25 na mangga ang 4 na basket ni Paul. Ilan lahat ito? Ang tamang sagot ay titik A. At ngayon naman ay babasahin ko ito. At habang binabasa ko ay gusto kong unawain niyo ang suliranin para sa aking mga katanungan mamaya. Handa na bang makinig? Si Coach JV ay may dalang malaking trolley bag. Nasa loob ang 2 set ng bowling pins. Bawat set ay 10 bowling pins. Mayroon itong 2 bola bawat set. Ilan dito ang bola ng basketball? Kung 30 ang kabuuang laman ng trolley bag ni Coach JV. Ngayon, gagawin natin ang 5 hakbang sa paglutas ng suliranin. Una, ano ang tinatanong sa suliranin? Tama, ilan dito ang bola ng basketball kung 30 ang kabuong laman ng kanyang trolley bag ni Coach JV? Number 2, ano ang ibinigay na datos? Una, 2 set ng bowling pins na 10 bowling pins bawat set. 2 bola sa bawat set ng bowling at 30 lahat ang laman ng trolley bag. At ang pangatlong tanong, ano ang prosesong gagamitin? Tayo ay gagamit ng pagpaparami o multiplication, gagamit din tayo ng pagdaragdag o addition, at pagbabawas o subtraction. At ang pang-apat na hakbang ay ibigay ang pamilang na pangungusap. Una, n is equal to 2 times 10 plus 2 times 2. At ang pangalawa ay n is equal to 30 minus n. At bago tayo dumako sa panglimang hakbang, ay unawain muna natin kung paano nabuo ang 2 times 10 plus 2 times 2 equals n. Unahin natin ang 2 times 10. Ito ang 2 set ng bowling na may tig 10 bowling pins.
Nakikita nyo ba yung dalawang larawan sa ibaba mga bata? Ito ay ang 2 times 10, kaya ang sagot ay 20. Ito naman ang 2 times 2. Ito ang dalawang set ng bowling na may tig dalawang bola. Ito yung set 1 at saka set 2. Kaya kapag minultiply natin 2 times 2, ang sagot ay 4. 2 times 10, ang sagot ay 20. 2 times 2, ang sagot ay 4. Kaya n is equal to 2 times 10 plus 2 times 2 is equal to 24 equals 20 plus 4. So kung makikita nyo, ang tamang sagot ay 24. Naintindihan ba mga bata? Ngayon naman, unawain natin ang pamilang na pangungusap. N is equal to 30 minus N. Ang 30 ang kabuang laman ng trolley bag ni Coach JV. N ang sagot sa unang pamilang na pangungusap. Kaya N is equal to 30 minus 24. Kaya ang panglimang hakbang ay ano ang sagot? Ang sagot ay 6 ang bola ng basketball sa dala ni Coach JV. Nakuha ba mga bata ang 5 hakbang sa paglutas ng suliranin? Mahuhusay. Ngayon naman ay basahin at unawain ang suliranin. Piliin ang letra ng tamang sagot. Babasahin ko ang suliranin. Si Eva ay nakapagtatabi ng 10 piso mula Lunes hanggang Biyernes. Nakatatanggap naman siya ng 150 pesos sa araw ng Sabado sa pagtulong sa tindahan ni Ninang Cheryl. Kung may 220 pesos siya sa isang linggo, magkano ang naidagdag sa pera niya? Unang katanungan, ano ang tinatanong na suliranin? Tama, titik B. Number 2, ano ang mga ibinigay na datos? Mahusay, titik A. Number 3, magkano ang naitatabi ni Eva mula Lunes hanggang Biyernes? Magaling, titik D. Pang-apat na tanong, magkano ang naitatabing pera ni Eva mula Lunes hanggang Sabado? Ang tamang sagot ay titik B. At ang panghuling tanong, ano ang sagot? Ang tamang sagot ay titik A. Magaling mga bata. Tandaan mga bata, sa paglutas ng suliraning routine, maaring gumamit ng iba't ibang operasyon. Ito ay ang pagpaparami o multiplication, pagdaragdag o addition, pagbabawas o subtraction. Makatutulong din ang 5 hakbang na natutunan. Ngayon, ang susunod na aralin ay ang paglutas ng suliraning non-routine gamit ang multiplication na may kasamang addition at subtraction. At bago tayo magsimula sa isa nating aralin, ay sagutan muna natin ang suliraning routine gamit ang 5 hakbang. Babasahin ko ang suliranin. Si Jasmine ay 2 beses ang dami ng stickers kaysa kay Micah. Si Micah ay mayroong 45 na stickers. Kung 200 lahat ang stickers, ilan ang stickers ni Denise? Una, ano ang tinatanong sa suliranin? Tama. Ang tamang sagot ay ilan ang stickers ni Denise. Number 2, ano ang ibinigay na datos? 2 beses ang dami ng stickers ni Jasmine kaysa kay Micah. 45 na stickers mayroon si Micah at 200 lahat ang stickers. Pangatlo, ano ang prosesong gagamitin? Tayo ay gagamit ng pagpaparami o multiplication, pagdaragdag o addition, at pagbabawas o subtraction. At ang pang-apat,
Ano-ano ang pamilang na pangungusap? Una, 2 times 45 plus 45 equals n. Susunod, n is equals to 200 minus n. At ang sagot ay, isosolve muna natin ang letter A. 2 times 45 equals 90 plus 45, kaya tayo ay may 135. Ang susunod ay ang n is equal to 200 minus 135. Kaya may sagot tayong 65. Ang tamang sagot ay 65. Nakuha niyo ba mga bata? At ngayon ay babasahin ko ang suliranin at gusto kong unawain niyo ito. Nasa kanang kamay ni Hans ang 5 salagubang. Sa kaliwang kamay niya ay 2 butiki at may mga tipaklong din. Kung may 44 na paa ang nakatapak sa mga palad ni Hans, ilang mga paa ng tipaklong ang nasa palad ni Hans? Narito ang mga paraan sa paglutas ng suliranin. Maaari tayong gumamit ng larawan. Pagsamasamahin ang bilang ng mga paa ng salagubang at butiki gamit ang addition. 30 plus 8 equals 38. Tapos, ibawas ang 38 sa kabuuang bilang ng mga paa. Gamitin ang subtraction. Kaya 44 minus 38 equals 6. Kaya ang sagot ay 6 na paa ng mga tipaklong ang nakatapak sa palad ni Hans. Susunod ay ang paggamit ng talahanayan. Makikita nyo dito na may 2 talahanayan, para sa salagubang at para sa butiki. At dahil tayo ay may 5 salagubang at bawat salagubang ay may 6 na paa, kaya 5 times 6 equals 30. So 5 salagubang times 6 na paa, kaya may 30 na paa para sa salagubang. At para naman sa butiki, dahil may 2 butiki at bawat butiki ay may 4 na paa, kaya 2 times 4 equals 8. So 8 na paa para sa mga butiki. Gaya rin ng ginawa natin kanina sa paggamit ng larawan, ay pagsamahin ang bilang ng mga paa ng salagubang at butiki gamit ang addition. 30 plus 8 equals 38. Tapos, ibawas ang 38 sa kabuang 44 na bilang ng mga paa. Gamitin ang subtraction. Kaya 44 minus 38 equals 6. Kaya ang sagot ay 6 na paa ng mga tipaklong ang nakatapak sa palad ni Hans. Ngayon, lutasin ang suliranin gamit ang talahanayan. Babasahin ko ang suliranin. Napakasipag mag-alaga ni Kuya Alex ng mga hayop. Tanaw ko ang 3 aso at 2 pusa. Kung 4 na po ang kabuuang mga paa ng mga alaga ni Kuya Alex, ilan sa mga ito ang paa ng kambing? Unang gagawin, isulat ang angkop na multiplication sentence. So, unahin natin ang aso. So, dahil may 3 aso, ilan ang paa ng aso? Tama. Bawat aso ay may 4 na paa. Kaya, may 12 na paa. Kaya, ang magiging multiplication sentence ay 3 times 4 equals 12. Nakuha ba mga bata? Ngayon naman ay para sa pusa. So may 2 pusa at bawat pusa ay may 4 na paa. Kaya 4 plus 4 equals 8. Kaya ang magiging multiplication sentence nito ay 2 times 4 equals 8. Nakuha nyo ba mga bata? Ngayon, isulat ang addition sentence. 12 plus 8 equals 20.
Isulat ang subtraction sentence. 40 minus 20 equals 20. Isulat ang sagot at ang sagot ay 20. Magagaling mga bata. Mahusay. Laging tandaan, iba't ibang paraan ang maaring gamitin sa paglutas ng suliranin non-routine. Paggamit ng larawan, talahanayan at pagsasadula. Kasama rito ang paggamit ng angkop na operasyon. Pwedeng pagpaparami o multiplication, pagdaragdag o addition, pagbabawas o subtraction. At ngayon, basahin at unawain ang suliranin. Piliin ang letra ng tamang sagot. Babasahin ko ang suliranin. May 5 truck ng bumbero, 4 ang tricycle. Kung ang kabuang gulong ng mga sasakyan ay 52, ilang gulong ng bisikleta ang kasama sa parada para sa COVID-19 health measures? Number 1. Ilan lahat ang gulong ng 5 truck ng bumbero? Tama. Titik C. Number 2. Ilan lahat ang gulong ng 4 na tricycle? Mahusay. Titik D. Number 3. Ilan ang kabuang bilang ng mga gulong ng 5 truck ng bumbero at 4 na tricycle? Mahusay mga bata. Titik C. Number 4. Ano ang ikatlong pamilang na pangungusap na gagamitin sa paglutas ng suliranin? Ang tamang sagot ay titik B. At ang panghuling tanong, ano ang sagot? Titik B. Magagaling mga bata. Ito ay isang paalala, tuloy-tuloy lang po ang pagsasanay ng multiplication facts of 6, 7, 8, at 9. Hanggang sa muli mga bata. Maraming salamat, paalam, sana ay may natutunan kayo ngayong araw.